Hello everyone and welcome back to our video explainer this time. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng practice upang ma-develop po ang inyong skills sa pag-prove ng tinatawag nating triangle congruence. Doon po sa lesson 15, 16, and 17, na-discuss po natin yung ating mga paraan kung paano mag-prove ng congruence ng dalawang triangle. So this time po magpa-practice tayo sa pamamagitan ng mga examples na prepare ko po para sa inyo para magkaroon po kayo ng practice sa pag-prove ng congruence ng dalawang triangles. Ang atin mo gagamitin ngayon na method ay yung tinatawag po na two-column method in proving triangle congruence. So we'll start with the first problem here. Sa pag-prove ng congruence ng dalawang triangle, kadalasan po ito ay binubuo ng statement sa kaliwa at saka reason sa kanan. Tandaan nyo lang palagi na kapag meron kayong statement, dapat po may kaakibat ito na reason para maging valid po ang ating proof. Okay? So in this first example here, ang given po dito ay PQ is congruent to ST and QR is congruent to TR. So ang una nyo gagawin dito ay isusulat nyo muna ang given. So I will write here PQ is congruent to ST and your reason for that statement is given. Okay? That's simple. The next one is QR is congruent to TR. This is also given. Okay? So madali lang po ito kasi given pa lang yung ating ginagawa dito. Then, ang third statement po natin, R is the midpoint. Okay, sulat po natin yan. Midpoint of line segment PS. This is also given. Okay, dito po sa nakaakibat na drawing natin, or illustration, tingnan nyo po yung PQ at saka ST. Saan po itong PQ? This one. PQ and ST. Congruent daw po yun. So, ano po ito? Side po yan, di ba? Okay, then yung QR, ang QR po itong dalawa dito, QR, then ang TR, congruent din. So this is another side. Okay, so sa pagpaplano ng pag-prove, kasi ang atin pong basihan lang naman ay SAS, ASA, at saka SSS. So kung may involved na po na dalawang side, di ba? At saka kailangan meron tayong tinatawag na included angle or included side. Pero sa given po natin dito na situation, ang pangalawang given po dito is R is the midpoint. So it means mag-stick lang po tayo doon sa kung ano po yung given. So if this is midpoint, it means sa gitna po ito ng PS. Ayan, sa gitna ng PS. So ang next statement nyo po dito, kailangan nating maipakita na meron pa pong isang part ng triangle na congruent doon sa kabilang part din ng triangle. So, since R is the midpoint of PS, kapag midpoint yon, so ano mangyayari dito sa line segment RS at saka PR kapag ang R ay nasa gitna? Siyempre, pareho ang kanilang sukat. So, pwede ko sabihin dito, next statement natin na line segment PR is congruent to line segment SR. Okay, ano po ang aking reason? Definition of midpoint. Ano yung tinatawag po natin class na definition of midpoint? When I say midpoint, kapag may point sa gitna ng isang line segment, ang kaliwa at saka sa kanan ay equal. Okay? So, enough na po ba yan na makaprove na tayo na itong dalawang triangles natin ay congruent? Yes, because we have side, side, and side. So, to make it formal, kailangan po natin isulat mo yung statement dito kung ano po yung ating pinoprove. Ano ang ating pinoprove? Ito po. Prove that triangle PQR is congruent to triangle STR. Ano po ang ating reason para masabi na sila ay congruent? Okay, ang reason po natin ay SSS or side-side-side congruence postulate. Okay, so that's the answer for the first example. So this is number 1. Sana po nakuha niyo yan. Ang number 1 po dito ay SSS postulate po yung ating ginamit para ma-prove na yung triangle dito na dalawa na given ay congruent. Okay, that's it. So let's proceed to the next. Here in number 2, sulatan po natin dito. So this is item number 2.
the given is JL is congruent to NM. So we'll start with the given. So isulat ko muna dito. JL, line segment JL is congruent to line segment NM. The reason is given. Okay? And the next statement is K is the midpoint. Alright? Wala kang gagawin dito sa mga given na step. Unang statement natin, kailangan magsimula talaga dun sa given. Okay? Of line segment JN and line segment LM. Okay, so your reason here is also given. And what we are going to do here is to prove that triangle JKL is congruent to NKM. So, ililabel po muna natin yung mga given. Sabi yung JL at saka N. Ito yung JL. Ayan. This line here is JL. Okay. And NM is here. Ito po yung ating NM. So, sila daw po ay congruent. So, ano po ito? Ito ay side. Side din po ito. Okay. Then, K is the midpoint of JN and LM. So, ang K ay gitna nitong dalawang linya dito na diagonal. Okay. So, pwede ko bang sabihin na ang JK, this one, JK ay congruent ba dito sa NK? The answer is yes. Why? Sige, ano sa palagay nyo ang reason ko? Bakit nasabi ko na ang JK ay congruent po sa line segment NK? Because of the definition of midpoint. Okay. Definition of midpoint. So, pag midpoint ito ang K ng JN, equal yung dalawang parts dyan. Okay? In the same way, pwede ko rin pong sabihin na itong LK, yan, this part here is congruent to MK. Why? Because it is also the midpoint of K is also the midpoint of LM. So, meron pong statement dito na line segment LK is congruent also to line segment MK. My reason is definition of midpoint. Okay? So, meron na po tayong side. Meron dito yung tayong side. Another side here. So, what do you think? Proven na po ba na congruent yung dalawa? The answer is yes. So, the final statement here is triangle JKL is congruent to triangle NKM. The reason is side, 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 congruence postulate. Okay, so ang sagot po dito sa pangalawa ay side, side, side or SSS congruence postulate po. Okay, so nakuha niyo itong number 2. Proceed tayo sa number 3. Okay, so numberan ko po ito number 3. Given here is AC. So we'll start with the given. AC is congruent to AD. Okay. Pwede natin pagsamahin to. Kasi sa given po, pagkasama naman sila. CB is congruent to DB. Ang reason po natin dito ay given. So, isang statement lang. Ililabel po natin. Saan yung AC? This one is AC. Ito daw ang AC ay congruent sa AD. Para po yung sukat ha. Ano ba ito? Ito po ay side. Side din po ito dito. Okay. CB is congruent to DB. Parating ko lang po ang kulay dito. Sa purple tayo. CB. Saan yung CB? Ito. CB is congruent to DB. Ayan. So, dalawang side na. Diba? So, pili kayo. Ano ba ito? ASA, SSS, o SAS? Based sa information, wala namang given angle dito. Mga sides lang po ang nandito. Pero nakita nyo po ba ito ang gitna na line segment AB? Ano po ang ibig sabihin ito ng AB? Shared side po ito ng triangle dito sa taas at saka triangle dito sa baba. So, common side. Ibig sabihin ng AB nandun sa isang triangle, nandun sa kabilang triangle. So, ano masasabi nyo doon? Pwede kong sabihin dito na line segment AB is congruent to line segment BA. Pwede bang baliktarin yon? Anong property yon? That is reflexive property. Yan. Alam niyo ito ha, reflexive property. Ang reflexive property, nagsasabi po na kapag baliktarin nyo, the same pa rin po yun ang kanilang sukat. Okay? So, this is another side. Nakikita nyo ba yung pattern kung paano mag-prove? Ngayon, meron talang tatlong side. So, pwede na ako magkaroon dito ng final statement sa baba na proven na po triangle ABC is congruent. Ito po, pinoprove natin.
is congruent to triangle ABD. What's the reason? The reason is SSS. Again, SSS postulate. Simple as that. So, nakuha niyo po itong number 3. Move on tayo sa number 4. Okay, here's number 4. In number 4, parang may parallelogram, tapos may dumaan po dito na diagonal sa gitna, no? Yan, diagonal. So, we'll start with the given. Yan. JM is congruent to LN. Okay. Line segment JM is congruent to line segment LN. This is given. Okay. Meron na pong angle dito. Angle JMN is congruent to angle LMN. Okay. Saan po yung JM? Saan ang JM? Ito, JM. Sa taas. Okay. At saka LN. Sa baba. Congruent to itong dalawa. Ito po ay side. Okay. At saka, ang sabi, angle, saan ito banda ang JMN? JMN. This angle here. Okay. Ang angle dito is congruent to LMN. LMN. Ito ang angle dito sa baba. Okay. Ito po yung angle dito. Okay. So, yan pala mga given na nililabel pa lang po natin. So, ibig sabihin, meron tayong isang side at saka meron tayong isang angle. So, hindi po ito SSS. So, ang naiwan na lang po ay asa at saka SAS. So, since magkasunod po ang side at saka ang angle, palagay ko SAS po ang bagay dito. Di ba, no? Kita nyo ba ang ating plano? Yes po. So, ang gagawin natin ay SAS. Tingnan nyo po itong ating diagonal dito na LM. Pwede ko bang sabihin dito na line segment MN is congruent to line segment NM? The answer is yes. The reason is reflexive property or reflexivity. Yan. So, meron na tayong another side. Okay. So, tapos na. Ito matatapos yung ating proof sa number 4. Napakadali, no? So, this is triangle JMN. That's the statement. Is congruent to triangle LMN by what? Side, angle, side. So, that is side, angle, side, congruence, postulate. Okay. So, ang technique dito, class, kailangan, pag tinignan yung illustration, may plano kayo kung anong inyong gagamitin. Depende sa given information at saka sa pinapaprove. So, kailangan po ito ang practice. Hindi naman po ito natin ibig sabihin na isang bagsakan lang ay master na natin kaagad. Kailangan ng practice para mahasa po yung skills natin. Then, every time na maka-encounter tayo ng mga ganitong mga problems sa geometry, sa requirement po ay proving, madali lang kapag master natin yan. So, yan po ang number 4. Okay, number 5 tayo. Here, number 5, isang triangle na malaki at saka may dumaan sa gitna. Okay. So, tingnan nyo po, ang nandito naman po ay bisect. Ibig sabihin, kailangan alam nyo po yung angle bisector dito. Okay, so, what will be the first statement? Of course, we'll start with the given. So, AB is congruent daw po sa line segment CB. Okay. Given yun. So, saan po yung AB? Ito yun. AB is congruent to CB. Ano yan? Yan po ay side. And then, the next statement na given po is BD bisect, hinati daw, ang angle ABC. Saan po yung angle ABC? Itong malaking angle, hinati daw po dito sa gitna ng line segment na BD. Okay? So, anong plano nyo? Side, angle, side. Diba? SAS ang plano dito. Pwede ba nating masabi na ang angle na ito ay equal dito? The answer is yes. Okay? Kasi pag sinabi nating binisect, hinati yan. Ibig sabihin hinati yan. So, sasabihin na the measure of angle ABD is congruent to angle CBD. Okay? So, ang sagot po dito ay definition of angle bisector. Ano sinasabi ng angle bisector? May given dito, ha. Ano sinasabi ng angle bisector? Sabi ng angle bisector, kapag ang isang malaking angle ay binisect mo sa gitna, ibig sabihin yung dalawang maliliit na angle dito ay
congruent. So angle 1 is congruent to angle 2. So that's the definition. So if DB bisect ABC, it means that the two smaller angles here also equal. Okay? And that's it. Now, meron na tayong isang side, meron tayong angle, at ito pa po, meron pa dito isang side na common sa dalawang triangle. Na-observe nyo ba yan? So, allowed po ako na sabihin ko na ang BD ay congruent din po sa line segment DB. Okay? Shared side po yun. So, ang tawag po doon ay reflexive property. Okay. So, meron akong side. Okay. Meron ditong angle. At saka meron pa ditong isang side. So, nakita nyo na po ba yung plano natin? SAS po yan. Okay? SAS po yung ating kinalabasan dito. So, ibig sabihin, ang ating concluding statement dito is triangle ABD is congruent to triangle CBD. Sabi yung ating pinuprove dito. By what reason? The reason is, what postulates? Side, angle, side, congruence postulate. Okay? So that's it. Here in number 6, we have these two triangles, smaller triangles, para siyang dalawang triangles na magkabaliktaran na magkaduktong sa point V. Okay. Nasabi ito, V is the midpoint of. So, isa lang po yung given natin ha. So, V is the midpoint. Okay. So, midpoint of WZ and XY. Reason natin dito ay given. Yun lang. At saka ipoprove natin na yung dalawang triangle dito ay congruent daw. So, anong plano nyo? So, if V is the midpoint, ano ba yung mga segment na hinati niya? Unang-una, ang una niyang hinati dito, ito yon, yung WZ. Di ba? So, ibig sabihin, itong side na to, WV is congruent to ZV. Ito. Okay? Because V is the midpoint. So, pwede sabihin dito yan sa pangalawang statement. WV is congruent to ZV. What's the reason? Definition of midpoint. Tandaan nyo, kapag may midpoint, hinati niya yan sa gitna. So, equal po yung dalawang maliliit na parts na hinati niya. Okay. What else? Ito pong segment na ito, hinati niya din po ito. So, ibig sabihin, yung dalawang segment na yan ay congruent. So, what are those segment? Segment XV is congruent to YV. The reason also is definition of midpoint. Okay. Tandaan nyo ha, in every statement, there is a corresponding reason. So, meron pa tayong dalawang side. May side dito, may side din sa kabila. Ano po yung included angle dito? So, palagi ko kailangan nating ma-prove na congruent din po itong dalawa. Congruent ba yan? Yes, the answer is yes. Why? Pag-isipan nyo naman, bakit po congruent yan? Angle WVX is congruent to angle ZVY. Definition of what? Vertical angles. Naalala nyo yung vertical angles? Vertical angles are always congruent. Yan, congruent po yan. Pwede yan sa taas sa baba, pwede sa kanan sa kaliwa. Parang nag-X yan dyan. Ibig sabihin, vertical angles po dyan ang na-form, so congruent po yun. So this is an angle. So ano po yung ating plano dito? Side, angle, side. So that is SAS. Okay? So ang last concluding statement natin dito, triangle WXV is congruent to triangle ZYV by side, angle, side congruence postulate. Okay, nakikita nyo na? Yan. Sana po ay na-develop na dyan ang mga skills natin ha. Sa pamagitan nito, number 6 po lang tayo, so dapat master nyo na ito. Okay, so marami pa example ito, parang 10 ito. Ubusin natin to. Okay, so let's move on to number 7. Okay, here's number 7. Ang number 7 dito, ang sabi ay parang may parallelogram tayo at saka may isang diagonal. HI daw, okay, so HI is congruent to JG. Okay, and HI also, sabayin ko na lang po ito, is parallel to JG.
Parallel ha. Anong reason natin dito? Silang dalawa po, ang reason dito ay given. Okay, prove that these two triangles are congruent. So, pinapin HI. Saan ang HI? Ito, HI. Congruent daw sa HI sa JG. Okay, so may label na tayo. What else? Ano pa ang given dyan? Wala na. Yun lang. Okay, so tingnan nyo itong diagonal dito na nag-cross. Okay, pwede ko sabihin na ang angle na ito dito ay congruent dito. Yes, ang tawag po natin dyan sa geometry is alternate interior angles of parallel lines cut by a transversal line. So, I could say here that angle IHJ is congruent to angle GJH. Definition, ang reason po dito, definition of alternate angles. So, alternate angles are always congruent. Andan yan ha. So, meron tayo ditong side. Meron na tayo ditong angle. Ano pa ang missing? Another side. No, diba? Saan pa ang pwede natin gamitin na side dyan? Saan? Ito, ang HJ. HJ, pwede natin gamitin yan na side. Bakit? Shared side po siya ng dalawang triangle. Nakikita sa triangle na ito, nakikita sa triangle na ito. Yung HJ. So, pwede sabihin dito na line segment HJ is congruent to line segment JH by definition of reflexive property. Okay? So, this is another side. Nakita nyo na ating pattern, side, angle, side. So, the last concluding statement here, dapat po ang ating last statement dito ay magmamatch sa pinuprove natin. So, JJH, kung triangle GJH is congruent to triangle IHJ by side, angle, side, congruence postulate. Okay? Yan po yung ating sagot sa number 7. Kuha nyo? Saan nakuha nyo ito? Number 8. Ito. Right na. Try natin itong number 8. Diamond. Na mayroong angle bisector sa gitna. Tignan nyo yung given, SQ, saan ang SQ? Itong line na to, SQ, ay binisect niya doon yung dalawang angle dito. So, sulat ko muna niya na SQ bisects angle RQT and angle RST. Baka magtatanong kayo, kailangan pa ba talaga, sir, na isulat yung given at bigyan din po ng reason na given? Yes po, formally, kailangan po natin talagang isulat yon bago tayo mag-prove. Kasi yun po yung mga preliminary statement natin para magkaroon tayo ng concluding statement sa pag-prove ng congruence ng triangle. So, kung anong given, yun talaga ang unang statement. Sulat natin. Kahit alam natin na ang reason doon ay given. So, if SQ bisect the two angles, pwede ko bang sabihin na ang angle na ito, this angle is equal to this angle. And this angle also is equal to this angle. The answer is yes. Diba? The answer is yes. So, ano pa yung pairings na yun? Isulat natin dito. Angle RSQ. Ito. Angle ito. RSQ. Okay. Is congruent to angle TQS. Sige. Ang reason po natin dito ay definition of angle bisector. Okay. The other angle will be angle RQS is congruent. Ito yung RQS, this angle, is congruent to this angle. Okay. So what's that? Angle TSQ. Same reason, definition of angle bisector. Okay. So, meron tayong dalawang angle at saka isang side na lang po ang ating kukunin dito para magamit na natin ang asa. Ito, side na to. So, line segment QS is congruent to line segment SQ by what? Reflexive property. Okay? And finally, our concluding statement will be triangle QRS is congruent to triangle QTS. Okay, ano ba ating reason dyan? Angle, side, angle. So, meron tayong angle, side, angle, postulate. Yan po yung ating
sagot dyan. Sa number 8, tingnan nyo ha, ito, angle, side, at saka may angle pa dito. Kaya ang ating sagot ay ASA postulate. Alright? Yan po yung number 8. Number 9. Okay. Number 9. This ang pangsiyam po natin na example nito. Given JK is parallel to LM and JL is parallel to KM. So dito pagsimula ha, JK is parallel to LM and JL is parallel to KM. Line segment po yan lahat. Okay, ang reason natin ay given. So ililabel po natin sa drawing saan po yung JK. Parallel daw. Parallel, ibig sabihin nito ay hindi yan magme-met, parallel. Tapos natin yung linya dito na nag-diagonal, transversal line ang tawag dyan. We'll prove that the two triangles are congruent. So, if this transversal line, sabi ko kanina, yung alternate interior angles natin ay congruent. Di ba? So, this angle here is congruent to this angle. So, anong pangalan po ng angle na dalawa yun? That is angle JKL is congruent to angle MLK. Itong angle na to, at saka dito sa kabilang color green. Okay. Ano po yun dito? Definition of alternate angles. Yan. Yan po ating sagot dyan. Okay. Another alternate angles. Ito pong angle dito. Kulay purple natin o pink dyan. Magenta. Ito. Ang angle na to ay equal din dito. Okay. So that is angle MKL is congruent to angle JLK. Same po ang ating reason. Definition of alternate. Sulat ko po dito, baka malito kayo. Alternate angles. Okay? And the last one, ano po yung ating kailangan? May dalawa ng angle. So, isang side na lang kailangan natin. Ito, sa gitna. Yan, reflexive yan, di ba? So, magdadang statement dito na KL is congruent to line segment LK. Ano pa ating sagot dyan? Reflexive property. So, angle, side, angle. So, ano pa yung ating concluding statement? So, triangle JKL is congruent now to triangle MLK by angle, side, angle congruence postulate. Okay. So, ASA congruence postulate po ang sagot sa number 9. Okay? Sige. Number 10. Sige, nasagot dito sa number 10. Try nyo muna. Pwede nyo i-post ang video at saka sagutan nyo muna kung anong inyong sagot dito. Sige, sagutan na natin. Ang angle po na dito, angle BAC, given po yan, is congruent to DEC. Saan po yung BAC? BAC, this one, this angle, is congruent to DAC, this angle. Isang angle. Tapos C is the midpoint of AE. Midpoint po ng AE ang C. So, if that is the midpoint of AE, so anong gagawin natin? Ang reason pala dito, class, ay given yan ha. So, ano pa yung masasabi nyo dito sa AC at saka EC? Congruent ba ito? The answer is yes, because of the definition of midpoint. So, line segment AC is congruent to line segment EC. Ang sagot po dito ay definition of midpoint. Okay, so meron ng angle, meron ng isang side. What else ang kailangan natin? Okay, observe nyo po itong angle dito na dalawa. Congruent ba yan? The answer is yes. So, paano sabihin dito na angle ACB is congruent to angle ECD by definition of vertical angle. So, ano sabi natin na nakaraan? Vertical angles are always congruent. So, meron tayong isang angle, isang side, at saka isang angle. So, finally, ang ating statement ay triangle ABC
is congruent to triangle EDC by angle side angle congruence postulate. Yan. Yan po yung ating number 10. I hope that you learned something for today about how to prove congruence of triangles. Just keep practicing kasi ang pag-develop po natin ng skills natin sa pag-prove po ng mga ganitong sitwasyon, hindi lang po sa triangles. Later on, meron pa tayong CPC-TC. Magpo-prove din po tayo doon. So, kailangan po natin na mahasa yung ating skill sa pag-prove. Tapos sa mga problems na kailangan ng proving, ay hindi na po kayo mabigla at alam na alam niyo po yung plano. So, thank you very much and see you soon on the next video explainer in our subject, plane and solid geometry.